sa negosyo, nauwi sa barilan sa Barangay Tatalon, Quezon City. 3 patay habang 2 ang sugatan. Isang lalaki, pinatay sa saksak umano ang kanyang live-in partner sa Rodriguez, Rizal. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas simula ngayong Hulyo, pero presyo ng LPG bumaba. Dating child wonder ni Nino Mulak, dinalaw si Comedy King Dolphy sa ospital. At kapuso actress Rian Ramos, may inamin tungkol sa estado nila ni Casey Montero. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na ang mga unang balita. Nadadaspat ang isang suspect sa pagtangay ng isang motorsiklo matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Dasmariñas, Cavite. Ayon po sa mga pulis, ilang insidente na rin ng carnapping ang kinasangkutan ng suspect. Narito ang report ni Haji Rieta. Patay ang lalaking ito na nakilalang si Fermin Sabater alias Puruntong matapos naman makipagbarilan sa bakuran ng isang talyer sa Barangay Fatima 2 sa Dasmariñas, Cavite pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Intelligence Unit ng Cavite Provincial Police Office, resulta raw ito ng kanilang follow-up operation matapos makatanggap ng report ukol sa tinangay na isang motorsiklo. And at the same time, to intercept din yung Yamaha Mio na kinarnap naman somewhere in Noveleta. So dito sa Area F, habang sila ay naghihintay, nag-monitor, may dumaan na isang color black na Yamaha Mio. At nakita nila yung plaka doon sa kanilang listahan na iyon yung kinarnap sa Noveleta. Si Sabater na isang umunong notorious carnapper na umikot sa Cavite ay matagal na raw pinaghahanap ng pulisya. 10 beses na rin daw itong nakasuhan ng carnapping. Mostly ang modus operandi nito is babanggain niya yung sasakyan ng bibiktimahin, pag tumigil, saka niya hold upin. At saka mostly ang kanyang mga biktima ay babae. Si Aling Gemma Gutierrez nagulat raw nang biglang dumiretso sa kanilang talyer si Sabater. Kasi naman po nagluluto po ako. Ngayon, naghuhugas po ako ng ulam. Pumasok po ako dito sa kabila. Biglang may narinig po ako pumasok na nakamotor, nagmamadali. Ngayon, hindi ako makataytoy agad dahil nung maya-maya may narinig po akong papasok na yung mga sasakyan dumating po. Yung may nagputukan na, nagulat na ako kung ano yun. Pagdali na po tumakbo sa kubeta dahil nga nervous na po ako eh. Dahil sa takot, agad daw siya nagtago. Kakilala raw niya ang suspect. Ayan po, ay bang naanuhan ko po yan pero matagal na yun eh. Kasi parang nagpagawa po yan noon. Ng sasakyan, ng owner, misan motor. O yun lang po. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan sa Sabater na agad niyang kinamatay. Natagpuan din sa crime scene ang 10 basyon ng kalibre 45 na baril na ginamit umano ng suspect sa pakipagbarilan sa mga pulis. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Posibleng maharap sa reklamong murder ang mag-aamang suspect sa pamamaril at pagpatay sa kanilang 3 kamag-anak sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Narito ang report ni Trisha Zafra. Dakong alas 2 ng hapon sumiklab ang gulo sa Banawi Usio Townhouses sa Kabignayan Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Ang nagsimula umano, ang suspect na si Glenn Tan, 45 anyos, at ang kanyang anak na si Emerson, 19 na taong gulang, na pareho raw armado ng baril. Nagtungo raw ang mga suspect sa bahay ng mga biktima para makipag-usap, pero nauwi raw ito sa pagtatalo tungkol sa negosyo. Allegation ni dito, yung suspect natin, binaril daw siya. Sabi niya. So, nagdilim ang paningin niya, nagbuwan siya na, pinagbabaril na lang yun. Tama siya? Wala naman siyang tama. Noong mga oras na yon, nagkataong naroon sa lugar at nagpapagawa ng sasakyan sa kalapit na auto shop si PO1 Jose Jesus Martires, isang pulis Maynila. Kahit off-duty, narespondihan ni Martires ang gulo. Naaktuhan niyang patakas ang mga suspect sakay ng kanilang sasakyan matapos makabaril ng 5 katao. Papalabas na siya, yung suspect. Kaya nakuha po yung suspect kasi pinutukan ko po yung harap ng gulong niya eh. Nasawi ang magkapatid na Grace at Arsenio Michael Tan, pati ang anak ni Arsenio na si Anthony Tan. Sugatan at nasa ospital ang isa pang anak ni Arsenio na si Abigail at ang sales lady ng pamilya sa kanilang auto shop na si Angela Abante.
Nakuha sa crime scene ang isang 9mm na baril. Ito raw ang unang pagkakataon na mag-away at magkagulo ang pamilya ayon sa nakakasakop na barangay. Yung pinaka-suspect, yung bunso sa magkakapatid, iba parang strange na Hindi na sila, parang aloof siya, hindi na sila good terms ng family niya. Siya lang ang parang nahiwalay. Kasi lahat naman ng magkakapatid, as mentioned ni Mr. Winston Tan, na every Sunday dapat nagla-lunch sila dito sa house nila. Pero ngayon lang sila hindi nakapag-lunch. Pati sila muntik na rin namatay. Maaaring maharap sa kasong murder ang mga suspect. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Maasa naman ang pamilya Quezon na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng kondisyon ni Comedy King Dolphy. Kagabi po dumalo sa ospital ang isa sa mga dating nakasama ng hari ng komedya sa pelikula na si Nino Mulak. Narito ang report ni Katrina Son. Dakong alas 8 ng gabi nang dumalaw kay Dolphy sa Makati Medical Center ang kilalang child wonder ng Philippine cinema na si Nino Mulak. Masaya raw ito na muling makita at malaman na bumubuti ang kalagayan ng Comedy King. Well, I saw Tito Dolphy and okay naman. Nakatingin siya sa akin tapos binubulong sa kanya ng mga anak niya na nandun ako sa labas, dun sa salamin. And then, parang maganon siya. Sa ospital, nakita daw niya si Jaja Padilla at mga anak ni Dolphy. Dinalhan pa raw niya ang mga ito ng ensaymada. Para kay Nino, isang karangalan na makatrabaho ang Comedy King. Siguro isa sa mga pinagmamalaki kong pwede ko talaga ipagmalaki hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa mga magkaroon ako ng mga apo. Nakasama ko sa pelikula si FPJ at saka si Dolphy. Hindi lahat ng artista pwedeng ipagmalaki yun, di ba? At pantay pa kami ng billing. Nagsalita rin si Ronnie Quezon tungkol sa lagay ng ama. Right now, he's resting, so wala din siyang dialysis. Everybody's like very positive now, very hopeful na okay naman siya. Wala pa naman indications na we should worry again So, wala pa. So, hintayin lang namin kung ano sabihin ng doctor. Hinihintay pa rin daw nila na lumakas si Comedy King bago ilipat sa regular room. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya Quezon para sa lahat ng nananalangin para gumaling si Dolphy. I still can't believe like the whole country would pray for my dad. I haven't seen that in my whole life. The whole country will pray for one person. Not even like our president. I don't think I've seen it. Pasalamat, tuloy niyo pa din yung prayers kasi kailangan pa din. Pero prayers heal. And faith lang talaga Pero in the end, siyempre, it's all up to God. Kung pakikinggan tayo, masaya siguro tayo lahat. Bukod sa Pedol Cup na itatapat nila sa mismong kaarawan ng ama, wala pa naman daw silang preparasyon na ginagawa para sa nalalapit na kaarawan ni Dolphy. Ang mahalaga raw sa ngayon ay ang pagtutulungan nila para sa paggaling ng kanilang padre de pamilya. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kamustahin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Lunes mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Dani, good morning. Salamat, Rhea. Good news po sa mga kapuso dahil maliit na po ang tsansa na maging ganap na bagyo yung binabantayan nating low pressure area na nandito sa may silangang bahagi ng Visayas. Sa pagtaya ng pag-asa ay huling namataan ito pong low pressure area na nasa layong 120 kilometro dito sa hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Kung matatandaan niyo po, yung low pressure area, ito yung binabantayan natin na nandito pa sa may silangang bahagi ng Mindanao. Pero hindi po nito napanatili yung mga pag-uulap at lakas ng hangin. Kaya habang lumalapit ito dito sa may Visayas, ay ito po ay isa na lamang low pressure area. Gayunman mga kapuso, asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo na mula dito sa may Central hanggang dyan sa Southern Luzon, hanggang dito sa may Kabisayan at Mindanao. At hindi po natin dapat ipagwalang bahala dahil kung makikita nyo itong mga kulay pula at dilaw, malalakas na pag-ulan po ang inaasahan natin dyan, kasama na dito sa may Metro Manila. At dito naman po sa ibang bahagi ng ating bansa,
Makikita nyo mataas ang posibilidad na magkaroon ng pagulan dito sa Metro Manila. Pero dito sa Northern Luzon, dahil papunta pa lamang po dyan yung LTA, ay hindi pa siya apektado kaya hindi ganun kataas yung posibilidad ng pagulan. Samantalang dito po sa ibang bahagi ng Kabisayaan, tuloy-tuloy po yung kalat-kalat na dagliang pagulan